beautiful Monday morning. Good morning po sa inyong lahat and welcome to the 155th episode of the Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo program. Today is May 18, 2026 and we're broadcasting live here po sa Albay PIO Net TV dito po sa Legazpi City. And ito pong aming programa ay hatid sa inyo ng Provincial Government of Albay through the leadership of our Governor Noel Irosal. And we are also being helped and supported by the Albay Provincial Information Office headed by Sir Marte Gonzalez. And this is an initiative of the Local Economic Development and Investment Promotions Office. And I am your Ledipo Officer, Ms. Jamie Florence Estrada Ribaya, and I'll be your host for today. So lagi po natin ito ginagawa sa programa. Nag-iimbita po tayo ng mga Albay business owners, mga local business owners po na dito talaga napili sa Albay magbukas ng kanilang mga negosyo. Gusto nating ipakita na maganda magbukas ng business dito sa Albay. And we can also be the most preferred investment area, hindi lamang sana sa buong region ng Bicol, kundi sana sa buong Pilipinas na rin. Through their stories, sana ay may mapulot tayong aral. Sana may maibahagi sila sa atin ng mga personal experiences nila sa kanilang negosyo, sa pagpapatakbo ng negosyo. Alamin natin kung anong mga background stories, yung history behind the business, kung ano yung mga challenges na nai-encounter nila at paano nila na-overcome itong mga challenges na ito. And sana may mapulot po kayo sa aming programa sa umagang ito. Bago ko ipakilala sa inyo ang aming special guest, gusto ko lamang na malaman ninyo kung ang aming vision and mission at kung ano ang iba't ibang serbisyo pwede ninyo makuha sa Ledipo office. So please watch this short video po. Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo, every Monday and Wednesday 10 o'clock a.m. to 11 o'clock a.m. Grow your business in the province of Albay. We are eager to serve and excited to assist you. The Local Economic Development and Investment Promotions Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DILG Memo Circular Number 2010-113. Mission of Ledipo Albay aims to promote the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. About the services. An office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual, or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. Services offered: capacity building and advocacy promotion, investment promotion, facilitation and servicing, product development, marketing and promotion, assistance to local and foreign investors. And we're back po sa mga kabubukas pa lang na inyong mga Facebook pages and channels. Isang magandang Monday morning po ulit sa inyong lahat. And welcome to the 155th episode of the Ledipo Business Hour Magnegosyo Tayo program. As promised po, mga negosyante na naman ang ating magiging bisita sa umagang ito or ang aming bisita sa umagang ito na tutulong sa atin na may matutunan sa pagninegosyo at magkukwento ng kanilang business journey. Sila po ay walang iba kundi si Ma'am Darlene Vidal and si Sir Kirk Salyan. Sila po ang owner ng sikat na kainan dyan sa Kamalig Albay, ang Belly Chow. Ayan. Good morning and welcome to the program po. Good morning po. Ayan. So, ma'am, kwentuhan niyo po kami. Kailan niyo po inumpisahan itong inyong negosyo? Bali, we started 2019 nung nag-hit po yung pandemic noon. So, nawalan ako ng trabaho and then kailangan natin mag-isip ng kung anong Source of bagay income. para
para lang to survive. Yes. And then, naisip namin mag-start ng 45 bottles of chili oil. So, doon kami nag-start. Chili oil muna. Yes po. And then, online lang kami nagbebenta hanggang nag-start na kami mga rice meal. Rice meals. Opo, yes po. And then, Online. Yes po. Nagpapa-order kami online. And then, 2020, nag-decide na po kami mag-open ng physical store Physical namin store. sa Kamali. 2021 I think. 2021, sorry. 2021. Oo. Okay. And then, after 2 years, nag-open na rin po kami ng food truck namin sa Puro po, Legazpi. I see. Meron na rin pala dito sa Legazpi. So, yung mga Yeah. taga dito sa Legazpi, Yes, pwede nang po. ma-experience kung gaano kasarap ang food na Yes, siniserve po nila. Yan. So, 2019, 2 years, online lang. So, Yes, nag-umpisa sa chili oil. Yes po. And then, mga packed meals. Ano po yung specialty na in-offer nyo initially nung online selling po ang ginagawa ninyo? Usually yung menu namin is sobrang limited pa lang, like chicken wings. Chicken wings. Also nag-offer kami ng mga tonkatsu, Mhm. chicken katsu. Chicken Yun yung katsu. mga unang menu namin kumbaga, yung menu kasi namin is parang kami lang yung gumagawa din. Mhm. Kumbaga, Personalized. nanonood kami ng mga videos pero pinapersonalize namin siya. I see. Sa panlasa ninyo Mm. lang muna. Kung ano yung masarap sa inyo, gumawa Yun. kayo ng menu, masarap sa inyo, in-offer nyo Tatry sa namin, public. no? And then Pag yun na. nasarapan din sila, yun na yung parang magiging base namin. So, doon, yun yung mga naalala ko mga unang menu namin. Mga katsu. Flavored wings, chicken Flavored katsu, wings, chicken pork katsu. katsu. Ayan. So, naging okay yung online business. Kaya eventually, in 2021, you decided to have a physical store na. Yes. And ito po bang kung saan nakapwesto yung Belly Chow sa Kamalig, ito na rin yung una ninyong pwesto? Originally, dyan na po talaga kayo nag-open? Yes, ma'am. Ayan. So, ito po ba'y rented o sariling pwesto? Sariling pwesto po. Ah, okay. So, sa residential, ano nyo po, Opo. nilagay yung business. Opo. So, kinonvert ninyo into, anong matatawag natin? Restaurant po. Opo. Yes, Yung po. inyong bahay. So, malaking bagay po yun, ano, na hindi kayo nagre-rent. Na doon Yes, lang kung ma'am. ano yung available space, yun na yung ginamit ninyo for the business. Yes. And nung inopen nyo po, mga ilang tao yung pwedeng makiter ng inyong physical restaurant? At that time po, siguro mga nasa 25 packs lang 25 packs maximum. po. Ang kaya namin to 30. Yun lang po Mm, talaga. 30 maximum. Yes po. And kumusta naman po ang naging resulta ng unang year ninyo ng pagbubukas ng business? Well, since pandemic year 2021, Mhm. so paano ba i-explain? Parang Medyo challenge. Since challenge siya Mhm. since yung physical contact before is like pag restaurant ka, like 50% lang ang pwede mong Oo nga, i-accommodate may kasi limit space pa. may social distancing May pa social that time. distancing, correct. So, dun, yon. So, 50%. Sabi natin, if nakaka-accommodate kami ng 30, Maximum of 30, mga 15 15 lang. lang ang at a Medyo time ang mahirap. pwede namin i-accommodate. So, Pero patok naman nun yung online orders. opo. So, yun din po yung parang nag-start kami doon na mag-deliver within Kamalig or within Sentro Kamalig. So, since hindi namin ma-accommodate yung lahat Mhm. ng pwede kami nagpa-online orders pa rin naman kami. I see. Husband and wife po kayong dalawa. ano? Yes po. Ayan. And sino po talaga sa inyong dalawa ang mahilig sa kusina? I guess ako po. Ikaw talaga. Yes po, opo. Ang mahilig magluto Yes and po. Si Sir po, ano yung naging part sa business initially? Taga-tikim. Ayan. May mga ideas din naman na pero mostly kasi talaga parang siya yung Nag-iisip ng mga nag-iisip menu. ng mga menu. Mhm. Yes po.
nagbabato lang din Ikaw ako ng- yung nagbibigay ng comment Oo, and feedback, suggestion na yes po. matindi para ma-improve yung isa-serve na food. Ayan. And then, sino pong namamalengke? Sino ang sa management ng finances? Sino sa marketing? Sige po, ma'am, kwentuhan niyo po. Actually, kami lahat. kayo lahat. Yes po. So, as a business owner, mas gusto po namin na hands-on po talaga kami sa sa ano yan, sa negosyo. Especially kapag sa pamamalengke, mas na-check namin yung quality and then also yung mga prices kung paano namin ma-adjust or mako-costing yung mga product namin. In terms of marketing naman, so kayang-kaya naman namin mag-edit ng mga videos and photos. And then also, dahil din sa pag-attend namin ng mga seminars, like sa DTI, natututo rin po kami doon ng mga like editing, ganyan po. And then, pagdating naman po sa managing ng business, kami rin po na dalawa. Kasi wala naman po talagang ibang nakakakilala ng business mo is kayong, kumbaga kung sino yung owner. Or nag-handle Tama. mo. Ayan, tama. So, personal talaga. Kumbaga, kayo mismo. Hindi niyo pinagkakatiwala sa iba yung lahat ng yun. Pero Hands-on. meron kami mga staff na which is malaking part din po sa business namin kasi kung hindi rin po talaga sa kanila, talagang hindi rin namin matatapos lahat. But sila po is more on operation. Sila na po yung nag-handle ng customers, ng services. So by kami naman po yung mga admin works usually. Admin works, Yes I po. see. So, meron na rin na-train na staff. Yes, ma'am. Pero initially, kayong dalawa lang muna. Ang cute naman ng spaghetti nila. May pa-flour. So, parang kayo po munang dalawa and then, kailan po kayo start na mag-hire na ng mga tao? Nung online pa lang kami, sa bahay lang talaga namin muna ginagawa. So, once na may order, lulutuin niya, tapos ako yung magdi-deliver, magpumotor. Also, ginawa nga na at one time, ginawa namin parang 24 hours or hanggat gising pa ako or kami, magpapa-order kami. Kasi, Grabe! ano po ako VA po ako dati. So, habang nag-work ako, Virtual assistant Opo. yung VA. nag-work ako ng gabi hanggang umaga. So, hanggat nag-work ako, minsan pag may order, sige, lulutuin mo, magtatrabaho ako. Tapos, pag i-deliver na, alis muna ako saglit. Tapos, i-deliver ko na yung Yun pagkain. ang maganda pag VA kasi hawak mo yung oras mo. Opo. Yan. So, at the same time, nakakatulong sa Opo. business. So, grabe, no? Ang sipag nyo naman pong mag-asawa. Napakagaling naman. Opo. And nag-work kayo talaga na, nang maayos. Kaya, naggawa ilang years sa yung business? 2019? Almost 5 years na po 5 siya years ngayon. na Yes po. in operation. So, napakagaling naman. And, bakit po Belly Chow ang naipangalan ninyo sa business? Bago kami mag-start nun, may uso na Netflix series. Netflix series. Netflix series. Anong title? Yung Money Heist po. Money Heist. Oo. So, Bella Chow, tapos parang naisip namin Belly since kainan. So, naging Belly. Imbis yung Bella Chow. Tapos naging Belly Chow. I Yun. see. So, doon siya nanggaling. Sa Ang witty naman na Belly Chow. Ang cute-cute favorite pa. kasi namin siyang panoorin noon nung time na yun. So, Mhm. parang doon namin na-adapt yung pangalan niya. Ayan. Bella Chow, naging Belly Chow. Ganun. Opo. Korean ba? Ito, ano ba? Yung original Spanish po, at Spanish. I Yes po. see. So, Belly Chow, ang cute-cute. Ayan. So, si Ma'am mahilig magluto, si Sir mahilig kumain, tumikim. Ayan, kaya nag-work ang kanilang business. So, ano po yung masasabi ninyong bestseller ninyo sa negosyo ninyo ngayon? For now, ma'am, ang masasabi kong bestseller namin is yung Belly Chow's Burger namin. Burger? Yes po. Mhm. Kumbaga, siya yung signature dish namin sa ngayon. So, double patty po siya. Beef patty. Excuse me. Sige po. With cheese po and then vegetables and fries na po nakasama. I see. So, burger. Yan. Yes po. Ayan. Double patty. Napakakapal na burger. Ito po yung inyong specialty talaga. Yes po, opo. Wow! Sinong hindi matatakam sa ganyan kasarap
titingnan pa lang na burger. And sayang, di pa ako nakakatikim. Sabi ni naman, meron na sa Puro. So, hahanapin Meron po natin sa yan sila ma'am Obelisk sa po. Obelisk. Diyan sa Puro para matikman natin itong na, tingnan mo na itsura ng burger niyan. May cheese, double patty. At yan ang gusto ko sa burger, yung may gulay-gulay. Para kahit medyo beef yung kinakain feeling ko healthy pag kinakain ko pag may mga nafe-feel na mamunch akong cucumbers and vegetables. Ayan. So, how much naman po itong signature burger ninyo na ito? So, ang signature burger po namin is worth 180 pesos, ma'am. Mhm. Pero sa 199 na. 199, so Oo, hindi na ako updated. Oo, 199 na kasi nagmahal ang gas. Di ba? Yun sa Oo. picture po is tatlo po siyang yung nasa gitna is belly chow burger, bacon and cheese burger, which is isang patty and bacon, 169, Mhm. and chicken burger yung isa, 169 tatlong din. iba-ibang burgers pala. Tatlong Pakita flavor. nga natin ulit, Sir Chad po. Belly Chow Burger, yung nasa gitna Nasa na gitna. double patty. Kaya pala, Sa yung left. isang mas makapal pa, chicken. Opo. Double din po ba yon? Dalawang, Yes, parang po. dalawang Uy, chicken din po. grabe. Dalawang chicken patties. Ay, chicken, ano ba yung tawag dyan? Chicken, Filet. opo, Breast, yes po. filet. Oo, and magkano naman po yung chicken filet ulit natin? 169. 169, double patty na, not bad, double chicken pala. Opo. And then ito pong bacon and Cheese. po. cheese, So, 169. and burger patty, 169. 169 din. Wow. Yes, ma'am. And may kasama na rin po siyang fries. May kasama ng Yes fries. po. Kaya combo na rin po talaga Combo siya. meal Yes na. po. Kumbaga And- ang isang burger, ma'am, talagang Busog, Yes lusog. po. Yes po. Pag talaga. medyo pa-cute ka, pwedeng dalawa na kayo kumain natin sa gitna. Sige. Yes, ma'am. Pero for sure, ma'am. Bitin, pag Yes isang po, tao yes, lang. Yes. So, pag isang tao kumain nung isang set ng fries, ayan, ganyan pala kalaki. Amazing. Yun. Sa mga natakam sa inyo na panoorin itong mga pina-flash namin sa screen. Tsaka kamay ko na po yun. So, Kamay na ni Sir maano yun. mo po yung So, dun mo na. Malaki na yung kamay ko, pero Ayun. Yun na yun. Ganun pala kalaki yung burger, kakapal. Ganyan talaga. Ang Yes. hinawakan ni Sir. So, wow. Hindi na kailangan pumunta ng Kamalig ng mga taga-Legazpi, mga Daraga area, dito sa Albay. Diyan na, hanapin sila Sir sa Obelisk, sa Puro. Anong oras po kayo makikita dyan, ma'am? Nandiyan po kami by 3 p.m. to 10 p.m. po. 3 p.m. to 10 Yes po. p.m. And then Wednesday to Sunday po. Wednesday lang to Sunday. So, mamaya wala pa sila doon. Hindi pa kami pwede pumunta. Yes, ma'am. So, Wednesday to Sunday lang pala sila. At least pag weekend, nandyan pala sila, ma'am. So, for families, friends, group of friends, and gusto nyo makakain ng masarap na burger or chicken burger, hanapin ang Belly Chow dyan sa Obelisk. And sa Kamalig, syempre, yung kanilang original na pwesto. So, yon. Ano po yung mga, sino po ang nag-aral sa kusina talaga sa inyong dalawa? Actually, wala po. Wala? Yes po. Ano yung background mo, ma'am? Wala ma'am. Dati lang po akong manager sa isang private company. Mm-hmm. So, yun lang po. Pero in terms of cooking, wala po ma'am. Siguro ang masasabi ko lang is, siguro masarap magluto si mama and si papa. Mana-mana naman talaga kasi. Yes po. And siguro Oo. kung nasanay ka na rin po talaga kumain ng masarap, madidistinguish mo din Tama. yung pagkain ng masarap. I agree. And hindi. Yes. So, ayun po. And then, hilig ko rin po talaga mag-experiment sa kitchen. Yun po. And then, doon na lang namin nadidiscover yung mga meals namin. Most of meals namin, ma'am, original po kami talaga yung Na menu ninyo, recipe ninyo yes, talaga. ma'am. Opo. Mhm. And then, yung mga menu na po yan is accidentally ko lang po siya naluluto. I see. Yes po. Imbento. Yes, ma'am. Tapos titikman ni Sir, approve or disapprove ni Sir Yes, yan. ma'am. Tapos Yes yan, po. pag approve na ibebenta na natin. And then Yes. pumapatok naman. Yes Ayun. po. So, yung una ninyong menu, if you can remember, ano lang po yung mga nandun? yun, wings, Wings. tonkatsu, tapos naglabas na kami nun ng buttered chicken. So more on yung mga fried dishes, tapos may pansit na din tayo nun, di ba? That time. So yun po, pansit, then chow fan rice. Ito pong mga nasa picture, wala pa po siya sa first year namin. So parang
nag-cater na din kami ng party sizes by the second year. So, yung mga naalala ko, mga unang menu namin talaga is, yan, mga ano pa pala. Naglabas ba tayo ng mga silog meals sa first year? Hindi pa. So, yan po, ano lang, mga sisig, chicken sisig, tonkatsu, and yung wings. Sisig, paborito ko yun. Ayun Kailangan po, pala makapunta kami din sa Wednesday sa Naalala Obelis ko. para matikman ko yan. Hanggang ngayon po, may chicken sisig pa tayo. Bali ma'am, ino-offer lang namin siya sa Kamalig. Sige, dadaan ako papunta ng Ligaw. Dadaan tayo dyan, matikman Dito lang po sa kasi chicken sisig. dito sa food truck namin sa Puro, ang mga offered lang po namin dyan is, since limited lang ang ano is, yung burgers, wings, then kimchi rice. Okay. Mga So, yun lang. fried Burgers, wings, kimchi rice, yun lang ang dyan sa Puro pala. Opo. Kung gusto Yes. naming matikman yung lahat ng nasa menu na napa-flash sa screen, doon tayo dapat pumunta sa kanilang Kamalig branch. Yes, Yun. po. Okay, very clear tayo doon. Hello, Tita Flor. Thank you for watching. Sir Jomel, thank you for watching. And Sir Jess, ayan, good morning. Ayun po. So, nag-upisa kayo, dalawa lang kayo online. Si Sir ang sipag, nag-VA, nagde-deliver. And then, nung binuksan nyo na yung store, ilan po yung staff ninyo? We started like 3 po. 3. Yes po. And hindi namin in-expect na kulang po pala yung 3. Mhm. Kasi Katulong na kayo noon, ano? yes po. 5 na kayo Yes lahat. po. Mhm. Nag-open po kami noon ng like 10 a.m. Mhm. hanggang 10 p.m. ata or 11. Mhm. May tao pa rin po May sa tao store. pa din, As in, okay. sobrang ang tawag dito. Pato. Nakakatuwa po, nakakataba ng puso na ang dami palang gusto mag-try kay Belly Chow that time. So, hindi po talaga namin yun in-expect. So, ayun po, non-stop po talaga yung dating ng tao nung Mhm. time na yun. So, I see. And then, ngayon, ilan na po ang staff natin? So, as of now, ang staff namin ay 6. 6 na, double na. Yes po. Ibig sabihin, maganda yung takbo ng business ni na ma'am. Kaya from 3, 6 na ang kanilang staff kasi nag-grow ang business. So ano po yung naging sekreto ninyo? Maliban sa I'm sure masarap yung pagkain na sineserve kasi nga, sabi nyo, laging may tao. So ano po yung naging parang sabihin natin na technique para tumagal yung business ng 5 years? For me, yung technique kasi since wala naman po kaming background sa any Oo nga. business. Mm-mm. So, yung di ko siya masasabi sigurong technique, pero kailangan mo kasi siyang pag-aralan as it goes. So when you choose to start the business, kung gusto mong simulan is sabi mo nga 'di ba, simulan mo kung gusto mo na or Agad. simulan mo agad. So if Trial and error. trial and error Bahala ka. na, pumatok o hindi. Wala Sige kasing lang. perfect na negosyo. Oo. So, pag nag-start ka, mapag-aaralan mo na yung mga bagay-bagay as it, parang, first year mo, dun mo ay ganito pala to, ay ganito Mhm. pala siya. So, para sa amin, wala kaming technique na first hand alam namin bago namin ni-start yung business. So, I parang see. lang kami, go kayo lang, yung- sige. May idea lang kayo, and then may puhunan, so inumpisahan nyo na. Opo. But you made mention earlier that you sought help from agencies and offices na meron tayo. You made mention of DTI. Opo. Yes Na po. natulungan kayo. Ano-ano po yung yes, hello, Sir Noel, Sir Dindo, mga partners natin yan dito sa Ledipo. So, ano-ano po yung mga kinuha ninyong trainings and seminars from DTI na nakatulong po sa inyo sa pagninegosyo? Okay po. Yung mga na-attendan ko pong seminar, siguro yung branding ng food, and then also yung mga editing ng post sa social media kasi nowadays napakalaki talaga ng tulong ng social media natin to reach more customers or possible clients. Yes. So, ayun po. Yan.
So, malaking tulong talaga ang binibigay ng DTI sa ating mga business owners. So, paano nyo po nakita yung information sa mga pa-trainings and seminars ni DTI? Meron man pumupunta sa store namin. Hello kay Ma'am Karen. So, siya yung head ng DTI Kamalig. So, si Ma'am Karen! yes Friendship po. natin yan si Ma'am Karen. Yes po, opo. Ayan. Super bait po ni Ma'am. Nagpapadala po siya ng Wow. messages, letters. So, hindi niya po talaga nakakalimutan si Belly Chow, which is sobrang na-appreciate po namin kasi malaking opportunity po ito sa amin ng mga small businesses na maka-join sa mga ganitong like interview po. So, isang way rin po namin ito para at least is meron pa pong alam sa small business po namin. Ayan. po. So, yan si Ma'am Karen, partner natin dyan sa Lady po dito. Sa, officer din yan siya. Ng Yes po. Lady po. Ayan, so napakasipag pala talaga ni Ma'am Karen mag-assist sa mga business owners na kagaya po ninyo. So, magaling yan. Pamarisan natin yan si Ma'am Karen. Kaya from, ewan ko kung anong number, naging number 4 na ang Kamalig sa business friendliness na award last 2024. Ayan, galing kasi yan si Ma'am. So, kumusta naman po sa Kamalig ang pagkuha ng permit? Business permit. Ikaw. Okay naman, ma'am. Actually, magaan. For me kasi, meron kaming one-stop shop na tinatawag. Business one-stop shop Yes sa po. Kamalig. Meron Yes. na po in place. Ayan. Yes, ma'am. So, pag kukuha ka ng permit, halos nandun na lahat. So, hindi ka na mamamasahe, hindi ka na pupunta kung saan-saan pa, ganun. So, malaking tulong din po yun sa amin ng mga business owner para lang mapa-shorten yung oras namin sa pag-aasikaso ng mga requirements po. And also, mababait din po yung mga government employees natin na nandoon po na nag-a-assist. I see. And may libre pong food in fairness. So, Uy! if ever mahaba ang pila, so, Galing. may libreng Ayan. snack po. Ayan, yan siguro dapat yung mga gayahin ng mga BPLO sa iba't ibang LGUs. Yung pinapahappy natin yung mga business owners and binibigyan talaga natin ng assistance. Galing naman talaga ng LGU Kamalig sa initiative na ito na pinapa-feel ninyo sa mga business owners na magaan lang mag-transact ng business sa inyo. Yes, Magaan po. lang ang pagkuha ng mga permits. Gaganahan talaga magnegosyo ang mga tao sa paligid kapag yung LGU ay sinusuportahan ang mga negosyante. So, congratulations po dyan sa Kamalig sa inyong mga ginagawa. Kaya pala, ang Kamalig dati, pag dumadaan tayo, medyo paggabi-gabi na, malungkot na, sarado na, walang mga negosyo. Pero ngayon, kita naman natin ang pagbabago sa Kamalig talaga. Ang dami-dami ng businesses, buhay na talaga ang Kamalig. So, congratulations po sa inyo na mga nandyan sa Kamalig. So, ang galing-galing. Ma'am Karen, lalo na sipag-sipag niya ni Ma'am Karen. Hello, Ma'am Karen. So, ayan po, Ma'am. Very good. Congrats. Ang galing. Ayan. So, nakakatuwa. Kasi yun po yung talagang goal namin dito sa province, yung ma-assure o masigurado na halos lahat ng LGU sa buong Albay ay nagpo-provide ng ease of doing business sa mga negosyante. So, kayo ay isa sa nagpapatunay na meron niya ng Kamalig. Kaya, maganda. So, alam ko na ang sekreto kung ba't maraming negosyo nagbubukas sa Kamalig ngayon. Yun. So, nakakatuwa, ma'am. Siyempre, sabi nyo nga, wala naman kayo formal na education when it comes to entrepreneurship, handling the business. Ano yung mga initial challenges na na-encounter nyo na hindi nyo akalain noon na, hindi pala ganun kadali ang pagninegosyo, meron palang mga ganitong problemang mai-encounter tayo. And paano nyo po yun na-overcome? Kwentuhan nyo po kami. For me po is maybe handling manpower and inflation. So, yun po yung struggle Yung pagmamahal ng mga yes po. ginagamit na ingredients. Kumbaga, napaka-rare po kasi makahanap ng employee na meron pong ang tawag dito, yung hindi naman Kusa. care. Yes po. So, nowadays po kasi medyo rare na po talaga sila mahanap. Yung merong anong tawag dito?
yung malasakit po. Genuine concern. Yes po, sa Ayan. business. Oo. And then, sa inflation naman po, talaga hindi po talaga natin siya mapipigilan. So, natural po talaga na nangyayari siya. So, medyo mahirap din po yun sa amin as a business owner dahil nag-fluctuate din po yung prices ng mga food and especially kapag mahal siya, so medyo less na rin po yun. Hindi ka rin pwede Ticket magtaas. price. Halimbawa, nagtaas yung price ng gasolina. For example, itong war, may gera ngayon. Pag tumaas yung mga bilihin as a restaurant, di ka pwede magtaas basta-basta ng presyo mo kasi mawawalan talaga ng, kumbaga, aalis agad or mawawalan ka ng customer agad-agad. Yes. So, kailangan mo siyang, kumbaga, paano ba yung term? Siguro kailangan mo munang i-absorb yung amount na madadagdag hanggang sa kaya mo. Then, siguro, kung di na talaga kaya, kailangan mo mag-inform sa customers mo, lalong-lalo na sa mga laging nandyan para sa business mo is i-inform mo sila na baka kailangan na naming magtaas kasi hindi na kaya. Pero as much as possible naman, hindi namin tinataas hanggat Kaya absorb pa. lang Yes ng po, i-absorb. yes po. So, for example, yung gasol natin, nagdumoble yung Doble presyo. price, oo. Mga goods yun. So, hindi kami nagtaas since nagsimula yung gera. Inabsorb so, nyo ina-absorb muna lang yung na bigat. ina-absorb hanggang ngayon. Oo, hanggang nakaka-survive naman. Nakasurvive pa naman. I'm sure naman maiintindihan din ng mga consumers just in case you add a little amount to the existing prices kasi mahirap din naman to sustain a business kung di ka gagawa ng adjustment. Pero ano po yung style ninyo? Kayo po ba yung tipong i-retain namin ang price, medyo babawasan lang ng konti yung bigat ng food o yung serving, o you're more into keep natin yung bigat, keep natin yung quantity, pero tataas tayo ng presyo? Well, more on mix po kami. Mix, balance na opo, lang. binabalance namin na gusto namin yung quality nandyan pa rin. So, hanggang kaya natin na hindi magbawas ng ingredients or kumbaga same lasa, sige, magtataas tayo ng, sabihin natin, ano bang pinakamataas natin in-increase over the year? Siguro mga 5 to 10 pesos for 5 to 10. 5 years na kami. So, Mm-mm. also, yun naman po kasing pagbabawas ng bigat is kailangan din po siya talaga if, for example, syempre, yung mga kababayan natin is yun nga, may gera, so maraming tumaas na presyo. Magbabawas kami ng weight siguro, pero yung quality, like for example, maintain yung panlasa, yung pang mix up lasa niya, pero siguro babawasan lang namin yung, for example, yung weight ng manok, like for sabihin natin sinaserve namin is 150 grams, babawasan lang namin minsan ng 5 to 10 grams. Yun lang po. So, binabalance. Oo. Kasi ako, like me, personally, paborito ko ang lomi. So, may pinuputan akong nagbibenta ng lomi kasi alam kong meron siyang celery, meron siyang bell pepper na talagang meron siyang atay na nagdadagdag sa flavor talaga ng lomi, kaya gusto ko yung lomi nila. And then, nung bumisita ako, wala nang celery, halata ako Yes, as a consumer na di na sila naglagay ng meatballs. Dati may meatballs yung lomi, yung ganun po ba, no? Yes, Ito naman na yung sa consumer side na nahahalata talaga namin kapag medyo tinitipid nyo kami and may nawawala sa lasang binabalik-balikan namin sa inyo. So, yan ha. Tip ko lang sa may mga food businesses din. As a consumer po, napapansin namin pag nawala na yung celery at bell pepper at meatballs ninyo. Yung mga ganon sa lomi ninyo. So, nadi-disappoint kami. Parang hindi na kami pupunta or magluluto na lang ako para lang masatisfy yung cravings ko. Kung marunong din naman ako magluto. So, yun yung ganon. So, mahalaga yun, no? Sa mga business owners and sa inyo na maganda yung inyong
ginagawa na retain the quality, i-retain mo yung mga ingredients kasi yun yung hinahanap-hanap ng Yes mga po. consumer. Balance lang po siya. So, Balance sila. pag if ever naman na di na talaga namin kaya, sasabihin to, i-announce naman namin na baka po magtaas kami ng sabihin natin by next month po magtataas na po kami. So Mag-a-announce nag-a-announce na po kami ahead a of month. time. Opo. Yes. Para Hindi nalalaman naman nagugulat. Opo. Ayun. Ayan. Hello, Toti. Good morning. Thank you for watching. Mami Lizzie, thank you for watching. Ayan. So, nakakatuwa yon. And maganda yon na magpo-post kayo or magpo-post kayo sa site ninyo na medyo mag-i-increase para hindi na nagugulat din. Baka mamaya, sakto 150 lang yung dala kasi sanay sa 150 tapos biglang nag-increase na gulat yung inyong mga customers. So, yun. As a customer naman, understood naman namin yun na nagtataas talaga lahat kasi yun nga, mahal na yung mga basic ingredients na ginagamit natin. Ano? Pero buti ma'am, buti po, ikaw naiintindihan niyo po. May iba kasing customer na medyo nagagalit sila pag naku, intindihin po natin ang mga negosyante. Kaya nga Oo. ma'am, before kami mag-price increase, so pinag-iisipan rin namin ng sobrang haba kasi iniisip muna namin yung customers namin na makakaya pa. For ba sure, nila lahat ito. naman nakaka-experience sa pagmahal ng gulay, ng bawang, ng sibuyas. So, dapat gets din po natin pag yung mga negosyante natin ay medyo nag-i-increase sa kanilang prices. Hindi po nila masusurvive itong ating ekonomiya kapag hindi natin sila inintindi. So, intindihin na lang natin sila. Pero pag, huwag naman po overpricing talaga naman. Sobrang, yung reasonable increase lang na pa din. Sumusunod pa din tayo dun sa sinasabing standard ng ng presyo, no? And then yun, maganda sa Kamalig kasi yun nga, umuusbong ang mga negosyo. Pero marami na rin ang kainan sa inyo. So, how do you make it, belly chow? How do you make belly chow yung most preferred pa rin? Kahit medyo marami na rin nagbubukas na mga kainan doon. Paano yung sinisiguradong sa belly chow pa rin pupunta yung mga customers? What are the things that you do extra for your customers, kumbaga? Kami naman ma'am is naniniwala din naman kami sa sarili namin na product. Mhm. And then meron na rin po kami mga sariling regular customers na kumbaga talagang sumusuporta po sa amin. And then also po alam naman namin yung about sa competitors, but we don't take it like competitors. We take it as friendly competitors kasi kung kumbaga iniisip namin ang number one talagang competitor namin is yung sarili namin. Yun, Hindi naman maganda talaga yun. hindi Yung naman iba. talaga yung iba. Oo. Kasi may kanya-kanya naman tayong kumbaga technique kung paano i-handle ang isang business. So I guess yun po Gaganda talaga. yun. Yun. Well, So, wala silang, sige, sorry ma'am. If I may add, minsan nga po, since kumbaga mahilig din kaming magkumain. So, madalas din kaming kumain sa ibang businesses. Support din kami sa kanila. Very good. So, yun. Para sa amin kasi, ang negosyo is, since this is a free country, hindi mo naman mapipigilan na may Yes, magtayo ng negosyo sa, tama. sabihin natin, sa katabi mo mismo, may Tama, magtatayo sa ng... tapat mo Oo, mismo. sa tapat mo mismo. Mm. So, sabi naman, we take it as parang ano bang kailangan namin i-improve sa belly chow. So, for example, kumakain kami sa ganitong lugar na, meron din tayong ganito. Tikman mo yung ano yung parang kulang na wala sa atin. Oo. Hindi naman sa gagayahin namin, pero kumbaga doon namin inaano yung standard ni belly chow as ano ba ang kumbaga yun yung doon kami nagbe-base, masarap pa ba yung ano natin? Ano bang kailangan nating idagdag? Kino-compare namin Kumbaga, ang siya. ginagawa nyo, research. Opo, nag-research namin. And yun, hindi namin siya tinitake as... And walang mali, just in case gayahin mo, pero i-improve mo yung sa iyo. Kasi Opo. sa negosyo, mag-copy-paste naman yan at Opo. hindi naman unless ipapatent nila talaga, maggastos sila ng mahal, papatent nila. Pero kung walang patent yan, ako pwedeng gayahin ng kahit sino yan, pwede rin i-offer ng kahit sino yung mga recipe o kung ano man yung ino-offer ninyo, di ba? Opo. So, hindi bawal yon. So, maganda yon, you research
and then you improve, no? Ano bang tawag natin? Benchmark. Benchmarking, tama naman yan. And maganda yan yung support other businesses. Kasi yung mga anak ko, meron din silang sariling cafe nila. So parang ganun din sila. So parang sabi doon sa amin, masarap daw yung kapihan nila kasi sila mismo coffee lovers. And alam nila yung masarap na timpla ng kape, since kakape sila kung saan-saan. So nung sila na yung nagbukas ng business, yung timplang gusto nila, yun yung ginagawa. And very lucky naman na nagugustuhan ng iba. So, ganun din kayo, no? Yes. So, nagtitaste kayo ng ibang dishes. And then, ikaw man parang, feeling ko pareho tayo. Yung kapag may natikman, alam mo na gayahin. Yes, ma'am. Yung Oo. parang pag isang kain mo lang, malalaman Alam mo na kung- yung ingredients. Yes. Ganun din ako. Kasi nagluluto din ako. So, parang pag may natikman ako, may bell pepper to, may paprika to, may Yes, ganun. po. And then, Opo. alam mo na lutuin, Yes, po. nagagaya mo. Nako! Talaga may mga skills sa kusina na ganon. Or minsan naaamoy mo lang, alam mo na Yes, po. kung ano yung nandun. Yes, po. So, kami din kasi sa family, mahilig kami mag-eat out, mahilig kami kumain. And pagka talaga nagustuhan namin, tinatry namin gayahin. So, ganun ka rin. Yes, So, pag po. nagustuhan mo, ginaya mo, you offer it to the public, and nagustuhan, pumapatok. Ganun. Yes po. Galing naman. So, ngayon, nag-offer na rin kayo ng mga party, Yes, ma'am. And then, also, nakikiter na rin po kami sa... nagkikater na din. Yes po, sa mga private events, Events, or mga mhm. government. Gaano kalaki yung pinakamalaki ninyong na-cater na event? I think it's 150 packs po. I see. Yun, ma'am, yung... Sa pagkakaalala ko, yun po yung pinakamalaki. So, sa... 150. Yes, ma'am. So, yun naman May po. field jeps po kayo? Yes, ma'am. Yes po. May field jobs May po field kami. jeps. Pwede pala So, sila, ma'am. yun naman po, ma'am, is si Phil Rice po, yung parang regular customer po na kumukuha sa amin. So, si Ma'am Darls naman po yung laging nagme-message sa amin. Tsaka sa I ano see. po pala, yung mga sa ganun, hindi pa naman po kami full blown na catering na with Hindi pa tables naman po. and ano. Kumbaga, rice meal packs pa rin po. yes. Opo. I see. Opo. And then mga party trays. Opo. Yes po. Ayun. So, sige ma'am. Wait. I-thank po muna natin yung mga tao na nakatulong sa inyo para mag-grow ng ganito ang business. Sino po yung mga gusto nyo i-shoutout na gusto nyo pasalamatan na mga tumulong sa inyo? Ako po personally, first is thank you po kay Lord, kasi kung Mhm. hindi rin sa binigay niya na siguro na talent and patience sa amin, is hindi rin naman kami makakarating dito. And also yung sinasabi nila na yung family and friends mo yung number one na hindi susuporta sa iyo. Na hindi susuporta. We're very lucky kasi ang number one na nag-support sa amin is yung family and friends po Yun. namin. So, doon pa lang is kumbaga panalo na kami doon sa business Yun. namin. And then yung mga ibang customers namin, kumbaga bonus na lang po yun sa amin. So, Family and friends. Yes. Sino ang maraming friends sa inyong dalawa? po. Mas Ah, maraming pala friends. kaibigan talaga. Yes, Okay. opo. And so, then, nakakatawa. also yung mga government natin na Mhm. kagaya po nito, and then DTI po, ayun po. So, malaking tulong din po talaga sila sa amin ng mga small business po. Dahil kung wala po sila, is wala din po talaga itong opportunity pong ito para mag-grow din po kami. Ayan. Sige, shout out din natin yung mga kitchen staff ninyo dyan, yung mga tumutulong po sa inyo. Okay po. So, hello po sa driver namin kay Randy, and then sa regular namin kay Janlyn. So, pagaling ka, balik ka na. And then, si Ate May and Joy po, and Jazz. So, Ayan. sila po yung tumutulong sa amin ngayon. Sila po yung nag-handle ng customers and then services po na in-offer namin. Ayan. So, gagalingan niyo po yung mga shout-out ni ma'am para tumagal pa ang business ni ma'am and sir. Pag tumagal ang business nila, hindi kayo mawawala ng work. And pag lumaki pa ang business, syempre baka may increase ka. Ayan, sige. Pwede, pwede. Galingan niyo lang yung ginagawa ninyo. Ayan. So, sa mga Albayano business owners po na nakikinig at nanonood sa amin ngayon, feel free to get in touch with us kasi yung storya po ng pagninegosyo ninyo, baka yun na rin po ang ma-feature namin next dito sa Ladipo Business Hour Magnegosyo Tayo program. This is all for free po. At kung ano man po ang mapagkwentuhan natin dito ay mapapublish sa isang magazine na kagaya nito, ang Ladipo Business Magazine. Ito ang aming first edition. And nandito po yung aming second edition.
naka 100 stories na po kami kasi pag naka 50 guests na po kami, na-feature na sila sa magazine. So we're on our way to printing our third, and sina ma'am, may include na sila sa aming fourth magazine. So yung mga istorya, mga kwento ng mga Albay businesses, nandito po lahat, and nakakatuwa na nalalaman na yun natin ng mga audience yung kwento behind the story. Paano nagsimula ang ating mga business owners, paano nila pinapaunlad ang business, paano yung mga challenges at paano nila to na-overcome. And sana ma-inspire and ma-motivate namin yung lahat to also open your own businesses. And dito sana ninyo sa Albay mapili buksan ang inyong negosyo. Kumusta po ang mga Albayano as consumers? Mababait. Yes. Mga Mahilig kumain. mahilig kumain. Oo, di ba? So, parang sabihin ako, tumataas, may inflation na naman. Pero talaga magugulat ka. May customers pa din kahit tumataas ng mga presyo ng mga ino-offer natin. Pero andyan pa rin sila. Maganda talaga magbukas ng negosyo dito, promise. Di ba, ma'am? Opo. Ano? Yes po, opo. So, hindi mo mafe-feel na, aba, Tsaka kung gusto mong magbukas ng negosyo, buksan mo na yan. buksan na. Ngayon na. Huwag Now ka na nang agad. mag- Do it Huwag ka na now. ano, Do it now. patumpik-tumpik pa, sabi ni na Sir Nauna. So, anong advice pwede mo niyong ibigay sa mga would-be business owners o sa mga business owners na struggling? Ano po pwedeng advice ang ibigay ninyo sa kanila? Sa mga would-be business owners mo na. Sa mga would-be business owners or sa mga gusto mag-business, yun nga. So, kung gusto nyong gawin nyo na. Nagsasalita lang kami based on our own experience Yes. po, hindi po sa lahat ito. So, para sa amin, dahil gusto namin mag-open ng business, hindi kami, usually kasi nagpaplano, planning, hanggang sa di natuloy. Kami naman is, nagplanong once, tinuloy, dun na lang namin Wala nang atrasan. atrasan. So, dun na lang namin inaral lahat. And also po, trust the process. Trust and the process. number one is trust yourself and trust God. Kasi yun lang po talaga ang makakatulong. Yun po. So, pag gusto mo, buksan mo na yan. Buksan na yan. Ayan. And para doon naman sa medyo ginawa din yung ginawa ninyo na binuksan na agad, hindi na nag-research, di nag-aral, di pinag-aralan, pero nabuksan na yung business, and medyo nahihirapan, ano po pwede ninyo ibigay na advice? Trust the process. Natural, lahat naman tayo nahihirapan. And then, focus lang tayo magpayaman. Yun po. Yun, focus lang magpayaman. Ayan. And ano po yung, kunyari, pag-give up na sila, ano yung pwede natin ibigay na words of encouragement para huwag sila mag-give up? Ang business naman ay hindi siya one time, big time. Maraming successful, sabi nga nila pag napapanood, maraming mayamang businessman na 20, 50 businesses ang nalugi bago yumaman or bago naging successful. So, malay mo yung negosyong nalulugi na feeling mo, hindi talaga para sa'yo. So, you need to let go and start another one. So, hinga ka lang, iiyak mo, kung iiyak ka, then pag gusto mo ulit, start ka ulit. Yun lang naman siya. So, hanapin mo kung ano yung para sa'yo talagang negosyo. Okay lang na mag-fail, pero baka hindi kasi yun para sa'yo. Baka may iba pa. It's part of the process. Part of the process. Yes, po. Some of them may not kumbaga may not go through yon na maging malugi. Kumbaga may mga instances po kasi na may negosyo na success agad. Kumbaga 1% or 5% is success agad siya. Start siya Oo. unang business success. Hindi dumaan sa hirap. Hindi lahat ganun. So karamihan or 90%, 80% is Hirap mo. mahirap. Mahirap po talaga. Pero dun ka po kasi magiging strong and malalearn, kumbaga. So, Doon mo importante maaral din talaga yung mga hardship na yun. I see. And ano naman po ang sikreto sa inyong partnership? Kasi for sure, as partners, minsan magko-contradict kayo sa isa't isa. Yes. Paano po ang sikreto para hindi nag-aaway at hindi nagko-conflict pagdating sa pag-handle ng business? Siguro communication, kasi di naman as mag-partner, di naman din namin maiwasan talaga na mag-argue sa mga bagay, halos karamihan ng mga bagay-bagay siguro. So ayun, maging ano ka lang,
makipag-communicate ka lang sa partner or business partner mo na, ito, anong plano natin sa ganito, anong plano natin sa ganyan. Then, i-deliberate nyo kung ano yung mas makakabuti or mas magandang gawin. Doon kayo magde-decide. And dalawa pa rin naman kayo magde-decide kung anong dapat gawin sa Paano business. po kapag medyo may personal tampuhan kayo tapos mag-open na ng business? Ano po yung technique dyan? Isang technique dyan is huwag mong idadama yung business mo. Paano po yun? Wala, magkaaway kami pero gumagawa kami ng mga gawain. Like, mamamalengke ako. Like kung oras na magbukas, ceasefire magbukas muna. na. Magtatrabaho. Professional lang po. Ganun po ba yun? Hindi May isa mag-usap. po kasi akong guest dito. Mag-partner din sila, no? Tapos may personal silang tampuhan. Mag-away na lang daw sa text, pero tuloy ang trabaho. Tuloy yun. Hindi kasi titigil yung mundo. Oo nga, Nag-away kayo. tama. yun. So, set aside yung mga Di lang masyado mag-iimikan Oh, abot pero ng pera, trabaho. pamalengke. Pero di naman na-affect yung lasa ng luto kapag Hindi ganyan. Hindi naman po. Oo. Professional pa din. Professional pa din. Cook with love pa din Yes tayo. po. Ayan. So, nakakatawa. Congratulations po sa inyo. 5 years na ang business and masasabi nating successful na sila at from 3 staff na ngayon, meron na silang 5 staff and meron na silang ngayong food cart or food truck dyan sa Obelisk. Ayan. So, sa mga gusto pong makatikim ng mga masasarap na luto ng Belly Chow, lalo yung kanilang signature burgers, andyan sila sa Obelisk Wednesday to Sunday. Anong oras po ulit? 3 p.m. to 10 p.m. po. 3 to 10. Ay, na-extend na. Dati 9, wala nang ano. So, 3 to 10 p.m. pala. Andyan Yes sila po. sa Obelisk. And kung gusto ninyong matikman yung lahat ng nakita ninyo sa screen na masasarap na luto ng Belly Chow, dyan kayo pumunta sa Kamalig Branch. So, sino po ang nandyan sa Obelisk paggabi? Mga staff na lang po. Staff na lang. Yes po. Naka-autopilot na po yung business namin ngayon. I see. So, kayong dalawa, dun talaga kayo focused sa main Yes, branch. or admin works po. Admin works. Ayan. So, nakakatuwa. And thank you po sa inyong dalawa sa pag-guest po dito sa program. Sa lahat po ng mga Albay business owners talaga na hindi nag-franchise, yung dito talaga nagbukas ng business sa Albay, please take advantage of this free platform na binibigay po namin sa inyong lahat. Wala po itong bayad, di po promote namin ang inyong negosyo for free. Meron kaming Facebook page, my YouTube page, sinishare namin to sa iba't ibang mga groups para mas maraming makaalam na bukas na ang inyong negosyo. And sa inyo rin po na mga nanonood sa amin regularly, please share our program sa inyong mga Facebook pages para po natutulungan din natin ang mga local business owners ng Albay na ma-share ang kanilang storya at ang information sa inyong mga sariling Facebook pages. So, ayan, thank you so much you po, po. Sir Kurt. Thank Thank you for being our guest and Ma'am Darlene Thank you for po. being our guest today. Ayan po. Thank you all for watching the 155th episode of the Lady Po Business Hour. Pasalamatan ko sa Richard Bobis, ang technical staff ng PIO, si Mami Nance, na napakasipag mag-invite ng mga guests natin dito sa Thank you, studio. ma'am. Mga staff ko dyan sa Lady Po. At sa inyong lahat, sa pakikinig at panonood sa amin dito sa Lady Po Business Hour, Magnegosyo Tayo program. See you again on Wednesday on another business talk po. Goodbye. God bless you. Enjoy the rest of the week. Bye-bye. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Laripo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Laripo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services.
Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.